Yo, yo, Yo! yo! Yes, sir. What is up, mga katotpi? Yes, sir. What's up, boss lots? Okay naman. Yes, sir. Ito na naman ang mga otits nyo, no? Tangina, nagbabalik dito sa ating The Opinionated Titos podcast. At bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe, please do. Available tayo sa Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast, and TikTok sa mga preview. So, baka meron pa din nakakakilala sa atin dyan. Ako nga pala si Papa Dencho, yung tito mo na galit or mas galit pa ngayon sa sambayan ng Pilipino dahil dito sa topic na ating pag-uusapan ngayon. Yes, sir. At ako naman si Boss Lots, ang tito nyong medyo galit lang. And by the way, Papa Dench, kung mamalapatin mo, this episode is dedicated to my cousin CJ. CJ, R.I.P. Sir, R.I.P. Ride in Paradise. Ride in Paradise. So, pero etong topic natin ngayon, bago tayo mag-intro, boss, let's bigyan muna natin ng pangkiliti. Doon nasa description na, makikita na nila yan. Pero, ito tungkol sa, paano ba yumaman? O tangina, magtrabaho ba ng tapat o maging contractor ng DPWH? Oh, yan. Alright? Siyempre, medyo sabi natin, hindi tayo magdadive ng political, pero yung political side niya, hindi na natin i-explore yun. Ang i-explore na lang natin kung paano, kumbaga parang, para maging ganong magkaroon ka ng ganong limpak-limpak na kayamanan. Well, hindi naman pinakita actually yung mga pera-pera, pero yung luxury bigas. Pero given paano natin yan? Let's expound on that. Pero bago lahat, syempre, yes, sir. Natin. Intro. Let's go. It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Masasabi ko dyan, pakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! Powered by Riverside FM. Alright. Pre, bago pala tayo magsimula, pre, may gusto lang ako shout out kay Sir Lenin, tropa ni Colin yan. Shout out Sir Lenin, bagong subscriber natin yan. Lenin, thank you po. Yes sir, thank you sa pag-subscribe. And then, gusto ko lang batiin ng happy birthday or belated happy birthday yung isa nating subscriber na si Lyra Lu. Shout out sa'yo, belated happy birthday. Alam ko late to pero at least nabati ka namin. Okay, happy birthday. Si TL ba yan? Yes sir, si TL Lu. Yes sir. Si TL Lu. Happy birthday, happy birthday. Huli mat daw at magaling, huli pa rin. Huli pa rin, late pa rin. Baka pala. Belated happy birthday and advance happy birthday next year. Ayan. Para kung nakikinig ka man ng birthday mo next year, eto na yun. Eto na yun. Yung sa tita ko din, happy birthday, my tita Mirna. Advance birthday, September. Happy birthday po. Happy birthday. Nandiyan kami bukas. May palumpiang Shanghai. Pre, ang potluck namin, dalawa ang nagdala ng lumpiang Shanghai, kaya lumpia is nice. What? You know the drill. Alam mo na yung address ko, boss. May na nga may pang sharo na nga kami plastic labo para na. Yes sir. So nga pala, mga katotpi, pasensya nyo na, medyo rough pa rin yung boses ko, galing din ako sa sakit. So pagpasensya nyo na ako, medyo parang bedroom voice tayo ngayon. So without further ado, let's go. So ito yung topic natin for today. Alam ko medyo late na, pero hindi pwedeng mamatay tong issue na to. Trending pa rin to. Marami pa ring meme ang nakikreate dahil dito, pre, alam mo yan. Pre. Especially gusto ko yung meme na ginawa ni Alex Calleja, pre, kung napanood mo yun. Hindi. Mga matchbox.
Panoorin mo yan, pre, ang kulit mo. Kumbaga matchbox yung nirepresent yung mga luxury cars. Oo. Tapos, yung payong na meron siya, ang libre doon, yung laruan kotse, nung bumili siya ng payong. Okay. Kasi, itong alleged na to, itong mga, pakalanan natin, yung mga Diskaya. Diskaya, yes sir. Biro mo, pre, bumili lang ng Rolls Royce para lang dun sa payong. Sa payong, no? Gano kayaman, pre. Iba. Gano kayaman para magbenatrepang kang payong, ibibili mo yung sasakyan para makuha mo yung payong. Oo, diba? Gano kakayaman, putang ina. Diba? At tanong, saan galing? Ayun nga, Boss Lots. So, again, sabi natin dito sa Opinionated Titos, diba? Ayaw natin maging political and shit. Pero feeling ko naman, pre, dito, kahit siguro anong view mo or sino mang sinusuportahan mong politiko, siguro naman 99% ng mga makikinig nito, mag-a-agree naman siguro. Hindi naman siguro magkakaroon ng parang debate kung sino bang ganyan-ganito regarding sa politika. Ika nga, wrong is wrong. Oo, but mali. Diba? So, yun nga, kasi parang nagsimula kasi to, pre, dun sa ewan ko as far as I know, parang nagsimula nung parang yung parang, nagpa-interview sila ba? Kay, sino ba? Si Julius Babaw? Regarding dun sa kanilang, Julius Babaw, unplugged. Oo, na parang, alam mo yun, parang from rags to riches, ganyan, na ang nakakatawa dito is parang, alam mo yun, parang ang datingan pa, yung pagpe-flex niya, parang puro talagang hard work ang nangyari para makamit nila yung mga gano'n. Oo. Kala mo Kala mo galing sa, sa malinis. Yung kanilang pinambili, di ba? Malay mo naman daw, malinis daw, pre. Ewan ko, pre. Kasi ayon sa mga pag nandun sila sa Senado, hindi sila makasagot ng diretso, pre. Ayun, yun lang. Di ba? Tangin na. Again, ayaw ko magbigay ng point of view regarding sa mga nag-i-interview. Or yung mga nagtatanong sa kanila, yung mga senador nagtatanong sa kanila. Kasi in my opinion, pare-parehas lang naman sila. Yun nga lang, pre. Yun nga lang. Well, let's not dive into that. Tutangin na, baka, pero, ang kasi doon, pre, parang hindi niya masagot ng diretso. Tapos mayroon pang isa, parang yung lalaki, yung meme na laging tulog. Di ba? Parang, wala siyang magiging opinion, parang ganun yung dating, mananahimik lang siya. Pero ito, nung ini-interview, especially yung babae, lagi ko kasing napapanood, parang hindi siya makasagot ng diretso sa simpleng tanong For example na lang dyan, pre, yung yes or no question na yung mga kumpanya mo, ilan ba lahat yan? Kasi ganito ilan ba dyan? Ganun yung mga sagot, pre. Kasi yes or no question, ilan or meron ba o wala. Yung mga ganun. Straight. Ganun lang, di ba? Simple na let's say for example, yung tanong na ilang kumpanya mo ba yung nagbibid dyan sa project ng DPWH. Diba? Hindi po kasi yung company po na to under po sa ganitong pangalan, ganyan. Pero it all boils down. Tas it will all boil down na putang ina, sa kanila pala yung mga kumpanya na yun nasa pare-parehong nagbibid. Diba? Kumbaga crony, dami account, kumbaga parang gano'n. Parang ganon, pre. Tapos at the end of the day, kung sino man doon sa mga kumpanya na yun ang mananalo, sila pa rin yung panalo. Bagsak. Yes, sir. Sila pa rin ang panalo, di ba? Tangina, grabe pang-ulo lang putang inang ginagawa ng mga gagawin yan. Diba? Grabe. Parang, grabing panloloko. Oo. Pre, ano mo? Hindi ko mapigilan yung bunganga ko kung ano nang masabi ko dito na hindi dapat. Kasi naman, pre, obvious naman siguro, yun nga, katulad nga ng sinabi mo na kahit anong political affiliation mo, kung ano ka man, wrong is wrong, di ba, pre? Obvious naman na
Grabe naman nun, pre. Nakita mo ba yung sa Julius? Nakita mo naman din siguro yung sa Julius Babaw, pre. Grabe yung nadamay pa nga. Nadamay pa si Julius Babaw. Bayad, binayaran daw ng mga diskaya. Binayaran daw ng 10 million, pre, no? Para lang i-conduct yung interview na yun. Pero balita ko, pre, parang natanggal daw si Julius Babaw. Talaga ba? Hindi, personal channel niya naman yun eh. I mean, yes, personal sa channel niya. Pero natanggal siya. Kasi nga parang dahil doon sa issue na nagpapabayad siya, pre, para doon sa interview na yun. Yun lang. That is sad, my friend. Hindi, kasi kung sakaling, kung totoo man, wala tayong magagawa. Kasi choice yun eh. Kumbaga, in his illustrious career, di ba? Hindi ka naman siguro, hindi mo naman siguro kailangan yung ganong kalaking, 10 million kasi is 10 million, pre, nakakasilaw. 10 million is 10 million, pre. Hindi rin natin alam, pre, kung ano ang, So, kung ganun ba, nakakalungkot. Kung totoo man. Oo. Kung totoo man, nakakalungkot. Hindi naman tayo, para magsalita. Pero kung totoo man, yun nga, nakakalungkot nga. Kasi sayang yung iningatan niya, pre. Ang tagal na ng yung pangalan niya, pre. Kumbaga, di ba? I mean, lahat naman ng tao may sablay, di ba? Pero again, Julius Babaw is Julius Babaw. Pero yun nga, dahil sa ganun, di ba? Na kumbaga, nagkaroon ng putik, ng pahira ng putik ang yung inaalaga ang pangalan. Ayan. Di ba? So, yun, going back, pre. Tapos, ngayon, pre, parang nung ni-interview yung mga diskaya, pre. Tangina. Parang 40 luxury cars yung meron sila, pre. Na parang, 40? Putang ina. Grabe. Sabagay, pre. Ibig sabihin, bukod pa dun sa pinakita. Tama ba? Bukod pa dun sa pinakita dun sa Julius Babaw. Parang gano'n. Maaari na meron pa, di ba? Pero kasi, pre, putang ina, grabe. Hindi naman 40 kasi yun eh. Siguro, hindi siguro. Pero malaki yung parking, niya eh. Putang na sana lahat. Sana all, di ba? May sana all. Pero, grabe, putang ina. Para magkaroon ka ng garong karaming pera. Na isang pre, may mga contractor naman talaga na yung ibang contractor nga nalulugi pa eh. Pero sila parang tuloy-tuloy yung pasok ng pera, medyo nakakapagtaka na eh. Puro kabig. Parang nakakapagtaka naman, pre. Hindi naman na nanghihinala ka kagad dun sa legitimacy ng business. Pero, di ba? Wala lang. Ayun nga, para pre. Sa akin. Tapos, ang nakakaano pa dyan, pre, okay sana eh. Kumbaga siguro, hindi siguro sila ganun ka sobrang madidiin. Kung yung mga project na involved yung mga company nila, hindi sablay. Ang problema kasi, pre, parang yung mga karamihan ng mga gumuguhong tulay daw, project sila yung contractor ng mga gumuhong tulay. Tapos na iba-iba pa pangalan. Iba-iba pa yung pangalan. Puta, mga santo-santo pa yung pangalan. Puta, di ba kayo nakukonsensya dyan? Dibil-dibil pa ugali. Ginagamit nyo ba yung pangalan ng mga santo? Diba? Tapos, ang parang pati yung flood control project. Diba? Sa kanila din. Tapos, putang ina, grabe yung mga baha dito sa Metro Manila or kung saan pampanig yung mga ng bansayan. Kasi iba yung mga Philippine lalong bumabaha. Nakukuha nilang projects eh. Diba? Kumbaga, nationwide. Manila eh. Nationwide. Nationwide yung mga projects na nakukuha nila. And most of it, yun nga, especially yung mga tulay, hindi lahat, pero mostly ng mga gumuguhong tulay na nasisira, under ng nila, project nila. So yun yung nakakaano doon eh. Yun yung lalong nakakaputang ina eh. So diba? Alam mo na. So kung para ito based on ito na nga sa pagbuo natin ng mga kuro-kuro. Kung
Kung palpak ang mga project, ibig sabihin, substandard ang pagkakagawa. Substandard. Okay. Sobrang substandard. Okay, sobrang substandard. So, kung sobrang substandard ang ginamit mo, pero marami ka pa ring luxury cars o marami kang kinita, ano ibig sabihin, no? Diba? Ang ina. Diba? Yun ang dun eh. Diba? Pero alam mo, pre, meron pa akong nakikitang dyan eh. Alam mo yun, meron pa akong nakikitang ibang angulo regarding dyan. Na, alam mo yun, lagi namang ganito yung nangyayari. Na feeling ko ito po sila Diskaya, pre. Ano lang yan, putang na feeling ko lang. Parang lang, palit ulo lang yan, pre. Sacrificial lamb. Ika nga. Sacrificial lamb, pre. Kumbaga, merong mas big fish dyan na dapat yun ang madiin. Shout out DPWH. Hindi naman sa pag-aano. Hindi naman sa pag-aano, pero shout out sa inyo, DP. Na siguro, alam mo yun, parang tangina kasi, pre, kahit sabihin mo na sila yung laging nananalo dyan sa kontrata or mga project, sino yung nagpapanalo sa kanila, pre? Diba? All this time, tangina may mga supply na project yan. Bakit nananalo? Nananalo sa bidding. Bakit sa bidding? Bakit pumupwede na pare-parehong mga kumpanya ng mga Diskaya yung sumasali dun sa bidding? Bakit? At pare-pareho ring nakakakuha ng bid. Yes, sir. Diba? Kasi hindi naman natin pwede sabihin na sila lang ang contractor dito sa Pilipinas, pre. Totoo. Diba? So, saka again, para yun nga, tama, para nyo na kayo lang ang parang kayo lang ang lagi nakukuha. Parang sa dami. There's something fishy. Na parang dyan, tangina, ganito lang. Ewan ko ako, opinion ko lang to. Again, mga katotpi, you can correct me or correct us if we are wrong. Dyan sa comment section, comment kayo. Comment naman kayo kung anong kuro nyo dito. Pero, we would love to hear from you guys. Diba? Parang yung mga previous na mga ganyan, pre, yung mga corruption. Ano lang sila, ikaw yung sacrificial lamb, putang ina, sige, pasunog ka lang ng pasunog. Kaming bahala sa'yo at the end of the day. Magiging kumbaga, fall guy. Ika nga. Hindi kasi, pre, kahit naman maging fall guy siya, sige, sabihin na natin maging fall guy sila. Sa dami naman na natatabasa nila, pre, hindi ka ba papayag? Kumbaga, tiba-tiba sila eh. So, syempre, okay na ako maging fall guy. Marami namang pera eh. Ang ko pa dyan, pre, again, not to, sorry mga katotpi, wag nyo i-take to as kasi ako, wala naman akong pinapanigan dyan sa mga politika na yan. Ang ko lang dyan, pre, sana, yung mga ganyan na may mga kiniklaim na mga nakaw galing sa korupsyon. Kasi nangyayari, pre, alam mo, lagi namang, again, mga katotpi, disclaimer lang, again, ang ayokong sinishare or hindi ako maano sa politika. Kumaga, wala akong pinapanigan dito, wala akong bias dito. Pero, ang sa akin lang, sa obserbasyon ko lang, laging pinupuna yung mga ninakaw daw ni Marcos. Diba? Yun ang laging yung hidden wealth ng mga Marcos. Hindi mamatay-matay yung issue na yan. Pero sana naman, mga katotpi, kung may nakikinig sa inyo medyo nag-iisip din, yung mga ganitong issue, yan, yung kay Diskaya, yung, magbabanggit na ako, pre, ng mga issue before, yung Yolanda Pants, di ba? Yung pagbebenta ng BGC, yung mga pagbebenta ng mga government-owned na corporations sa private sector. Baka sabihin nila, isang presidente lang. Iba-iba pa yun, Iba-ibang presidente. Iba-ibang presidente yan, pre. Oo. Pero sana naman, hindi lang lumipas tong issue na to. Yun lang sa akin. Kasi ako, in my opinion,
laging again, tangina, paulit-ulit na disclaimer. Ako, wala akong pinapanigan kasi hindi ako masyadong naniniwala sa politika lalo sa mga politiko. Pero disclaimer yun, ha? Kaya pero ayaw namin. Oo, pero kasi pre, kung mapapansin mo, mapapansin nyo mga katotpi, hindi namamatay yung issue kay Marcos. Yung mga ninakaw daw ni Marcos. Pero bakit yung mga nawawalang funds, yung sa PhilHealth, oo. Diba? Yung ibang issue, ba't hindi nyo pinag-uusapan yun? Oo. Kumbaga yung pinaka-recent. Yung pinaka-recent, diba? At saka pre, it all parang pare-parehas lang yan eh. Pare-parehas na ninakaw, pare-parehas na nawala. Nasaan na? Oo. Sana itong issue na to hindi maging ganun, pre. Huwag nyo lang libangin lang yung mga Pilipino. Tangina, uto-uto na nga yung mga Pilipino eh. Sinasampal nyo palalo ng mga kalukuhan nyo eh. Diba? Yun lang ang ko dyan, boss. That's my stand on that. Na kung meron kayong laging pinupuna na ninakaw, sana lahat punahin nyo. Para putang ina, managot lahat ng dapat managot. Yun lang ang sa akin doon, pre. Oo. Kumbaga parang paano ko ba ito sasabihin na hindi masyadong political? Kumbaga parang wag nating disclaimer ka na lang, pre. Charot, ganyan. Wag na, charot, kasi ngayon lahat ng bagay nadadala sa charot eh. Kumbaga pakyo kayo, ganyan. Tapos charot lang. Lagyan mo ng charot sa dulo. Ano na yun, okay na yun, intindi na yun. Ganoon kasi mga tao ngayon nakukuha sa charot. Tsaka sa sorry, public apology, yan sila nakukuha. So, ayun na nga, pagtuunan natin ang pansin yung mga ganyan. Kumbaga parang, wag nating hayaang mamatay. Kasi, kung namamatay kasi yung issue, ibig sabihin, wala na, nakalusot na, di ba? So, dapat lahat ng mga critical na issue katulad nun, yung mga tanimbala, yung mga ganyan, yung mga, di ba? Yung mga dinidiscuss namin dito ni Papa Denso, pagtuunan natin lahat ng pansin. Hindi yung dahil hindi ko masabing affiliated parang pinapanigan niyo yung ganitong klaseng politiko hindi niyo napapansin yung ibang ginagawa nila na baka kailangan din i-correct, di ba? Yun lang sa akin. Pero again, ayaw naming maging political pero hanggang doon na lang yung say ko doon. Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito, Papa Denso, is nakikita natin yung nangyayari na biro mo, natitelevise pa, parang harap-harapang panluloko sa kapwa nating Pilipino. Yun lang. Totoo. Tsaka, ito pa pre, kasi merong mga at ito naman pre, hindi naman ako nag-agree dito sa kasi maraming mga na parang deserve daw ng mga diskaya yun. Yung binandalize yung gate ng bahay niya, binato ng putik, inisprayan ng kung ano-ano, inisprayan ng magnanakaw, ganyan. Ang sa akin lang pre, kumbaga, yes, siguro, probably, hindi pa naman again, lagi may benefit of the doubt. Hindi naman tayo sigurado kung galing sa nakaw yung pinagpatayo nila ng bahay na yun or what. Ang sa akin lang doon, sana, hindi na sila umabot sa ganun Kasi it's very, hindi ako mahanap ng very barbaric, pre. Yung ginawa nilang ganun na, putang na, babatuhan mo ng putik, ibabandalize mo yung bahay nung may bahay, di ba? Nagigets ko na galit. Kasi kahit ako, may galit ako kasi putang ina. Hindi ba, kahit sino naman siguro taxpayer na nagbabayad ka na maayos, magagalit. Pero hindi siguro para gawin mo yun. Diba? Na maging mag-asal walang kwentang tao ka na din. Baga, idaan mo pa rin sa makataong Kasi kahit sabihin natin, halimbawa, criminal siya, hayaan natin yung batas na magkaso. Ayun na nga, sinasabi kasi nila, wala namang kasing yung batas Ang batas para sa mga mayayaman lang yan. Parang gano'n. Totoo. Pero ikaw na mismo, siguro pre, ang better dyan is,
do something na hindi mo gagawin sa iba. Kumbaga, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Yun pala. Or siguro kung talagang gusto nilang iparating yung kanilang galit dun sa mga diskaya, pwede siguro yung kung good trip nila, putang na, mag-rally sila dun sa tapat ng bahay. Ganun na mag-placard kayo ng putang na nyo, magnanakaw. Pwede. Pero huwag nyo i-vandalize yung pag-aari nila. Again, kasi pag-aari pa rin nila yun. Kumbaga, probably, hindi natin sure kung galing sa nakaw ba yung pinampagawa nila ng bahay na yun. Pero hindi mo pa rin dapat i-vandalize yun. Kumbaga, you can express yourself siguro, magtayo kayo ng mga picket signs dun sa tapat ng bahay nila. Pero kung i-vandalize yung pag-aari nila. Be better. Totoo. Kung ayaw mo yung naging kasi kumbaga sige ayaw mo na nag-corrupt sila ganon, di ba? They were kung ano man yung ginawa nila na matatawag kasi wala pa namang formal eh. Pero obvious naman, although obvious naman pre. Yes sir. Kumbaga be a better person. Kung gano'n ang tingin mo sa kanila, dapat maging asal mo din. Okay, maging ka rin, maging tamang tao ka rin, tamang pag-uugali ka din. Kumbaga, kasi kung batuhan kayo ng batuhan, pwede nilang ibato sa'yo. Tama. Be ano ba yan? Ba't naalala ko be indestructible na puta? Hindi yun yung word. Be indestructible. Indispensable? Hindi ko na maalala, bro. Sorry. Nawala na yung train of thought ko. Pero yun nga, regarding din naman doon sa topic na yun, yung binandalize yung bahay. Parang itong mga diskaya, parang nagsampa ng kaso yata. Sana, yung kung nagkaso yung mga diskaya at mabilis ang aksyon, sana ganun din yung pag-aksyon nyo dun sa kanila. Ayan. Truck quits. Diba? Para hindi masabing ang justice o ang hustisya para lang sa mayaman. Oo. Diba? Justice pa, ayaw ng hustisya. Kumbaga, against tayo dun sa ginawa nila nung mga nagbato ng against tayo dun. Against din tayo dun sa ginawang possible na corruption o pagnanakaw na ginawa. Sana, yun nga, kung magkakaroon ng actions, both parties, sana pantay lang. Hindi yung porque ito may pera, i-delay natin, dadaan natin sa Tapos itong walang pera, agad yung dadamputin. Iyak sa Senado. Diba? Kasi kasi syempre nagbabayad din ng mga kapwa natin Pilipino sa pagba-hearing na ganyan ng Senado, diba? Pera ng taong bayan na ginagamit dyan, taxpayers money pa rin yan, diba? So, gawin natin makabuluhan. Ganito. I-urge natin din yung mga mambabatas natin na, ayan, katulad yan. Diba, yung iba minsan, nagse-session sila sa Senado na parang hindi namang magbe-benefit yung buong Pilipino. Ito, this time, pag tutukan nyo itong magbe-benefit ang lahat ng Pilipino kasi taxpayer ang nag-aano yan sa kahit sabihin mong bidding pa rin yan. Yung budget na inaalat dyan para sa mga kapwa Pilipino. Hindi yung parang, ano ba yung mga hearing sa Senado na walang kakwenta-kwenta, pre, na binabayaran din ng mga Pilipino. Dami yan eh. Ewan, para silang mga minsan nakakatawa na pinagdidiskusyonan nila. Pero speaking of that, pre, meron lang akong gustong idagdag. Sorry mga katotpi, extra 5 minutes lang. Gusto ko lang sabihin dito, no? Ako, pre, hindi ako actually hindi ako proof doon kay Robin Padilla, pre. Kasi minsan kung ano-ano lang din yung niyan eh. Pero meron ako napanood, putang ina. Ang gusto niya mangyari, pre, lahat ng politiko mag-undergo ng drug test. Which for me, tangina, public servant ka eh. Dapat lang. Oo. Kumbaga, ang sinasabi dito ni Papa Denso, hindi niya personally gusto si Binoy. Oo. As a senator. Pero, what he suggested
made sense. Na dapat Totoo, lahat ng public, parang yung sa yung sa topic natin last time, yung mga military or yung mga police personnel yung mga na police nakukuha mahawak ng lisensya ng baril, lisensya ng baril. kailangan i-drug test kasi at saka psychological test, di ba? Meron tayo. Yes, Panoorin nyo nga pala yes, yung mga sir. katotpi, hanapin nyo yun. Teka. Hanapin natin yan. Mabilis lang, Para kasi, alam mo naman, on the top of our heads, hindi natin sa una. Ayun, episode 42 yun, exemptions ng PNP and military sa certain tests. Episode 42. Panoorin nyo yun, mga katotpi. Anyway, mabalik tayo bago ako makalimutan. Yun nga, sinasabi nga ni Papa Dens dito is, hindi siya pabor, pero maganda yung suggestion na pati public servant din, which is, ang public servant din naman ng mga police, di ba? Technically, di ba? So, this includes nga yung mga politiko, politiko ba tawag dapat natin, or mambabatas. Yan. Tapos, ang kasi pre, ang rebuttal sa kanya kasi pre, parang waste of money daw yun pre. Doon ako tawan-tawa Putang ina, paano naging waste of money yun? Paano naging waste of money and resource yun? Kasi ang dinahilan nung sumagot na babae, hindi ko siya kilala ang dahilan is parang waste of money daw, tapos parang yung privacy daw ng mga politiko. Parang, anong privacy? Putang ina, unang-una, pagka kumakandidato kayo, ano bang mga plataforma nyo palagi? Public servant ako. Di ba? From the word itself, public servant. Ibig sabihin, buong sangbayanan or kung ano ka man, SK ka man, doon sa nasasakupan mo, may mga under kang mga tao kasi nga, ikaw yung magsisilbi sa kanila. Hindi ba dapat lang na putang ina, mag-drug test kayo lahat? Doon ako tawa-tawa yung sagot ng babae na yun na parang, putang ina, nag-iisip ka ba dyan sa sinasagot mo? Privacy sa drug test? Putang ina. Magkano lang yun, pre? Lalo may discount yun kung palawihan, bulto-bulto. Oo, pre. Di ba? Putang ina. Yun ngang ninakaw, hindi kayo nang hinayang putang ina. Di ba? Pero drug test na gasino lang ang Pero magandang yan magandang pag-usapan niyan, Papa Dens. Pwede rin nating i-line up yan. Baka pwede nating ko lang kasi tangina, I have to let out, so kaya inano ko to. Pero na lang, kahit hindi natin pag-usapan, bumalik na lang kayo sa episode 42, and this time hindi lang police, pati mga mambabatas, isama nyo na doon. Consider nyo na yung talakayan namin. Tas ayun, tangina, Robin Padilla, again, I'm sorry, idol kita bilang artista, bad boy Binoy. Tangina, anak ni Baby Mista. Oo, Mista. Tangina, gusto ko yung mga pelikula mo, pero bilang mambabatas, medyo sorry. Hindi I can't support you with that. Pero puta, salute ako dun sa naisip mo. Maganda yun. At sana, putang ina, pagpatuloy mo, wag mong hayaang mabaliwala yung pinapanukala mo na yan. Kasi, tangina, totally approve yan. Putang ina. Happy approve. Although, hindi ko rin naman siya gusto as a senator, pre. Kasi, syempre, ako kasi parang nagsawa na ako yung mga kasi sabi nga natin, pre, ang public servant kasi is kahit hindi educated, di ba? Pero this time, siguro parang consider nyo na rin yung with education, di ba? Totoo, oo. Kasi, tangina, yung mga sales lady, mga bagger ngayon, putang ina, binibigyan nila ng at least ganitong antas ng pag-aaral. Yung mga educated nga, bulbul pa rin di ba? Oo, di ba? Kumbaga, bukod sa pagiging educated, pagtuunan niya rin ng pansin yung mga nagawa nila. Anyway, eto na nga. Putsa, puro politika na to this is for... bahala na kayo. Ako na yan. So, yun. Thank you sa pakikinig. Sa'yo na nakikinig ngayon, maraming salamat sa'yo. At kung hindi ka pa nakasubscribe, alam mo na gagawin mo, please do like
share, subscribe, comment ka. Kung siguro against ka or may gusto kang idagdag na hindi namin nasabi, huwag kang mayang mag-comment. Available tayo sa Facebook, sa YouTube, Spotify, Apple Podcast, and TikTok. Alright, Yes, sir. mga katolpi. Mga ano yun, mga So, preview. Oo, yung sa TikTok. So, yun, mga katolpi, again, we are the Opinionated Titos Podcast. At ako, ang inyong Papa Dencho, yung tito mong palaging galit, na galit din ngayon dun sa mga utang ina-ana, nakaewan ko sa inyo. Bahala kayo dyan. At ako nga pala si Boss Lots. Ang tito nyo medyo galit lang. And maraming salamat. Hanggang sa susunod po ulit. Paalam. Paalam. The Opinionated Titos podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Titos Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.